yan, kaya na yan. Kaya na yan. Tanong mo lang, kung mo takutin. Oo. Ano pa lang po? Harasin mo ka. Doon ka lang. Ito yung Ito ka lang, si Janet dyan. Ito ka. Si Janet dyan. ano, papalakot kami? Nag-comment sa Facebook. Nakakapanglina sila kaya walang kilala. Ha? Ba't nagagalit? Ano siya? Kay ano to, kay Brother Francis. Na-script. Kalimutan ko yung title. Kuya Menan, ang laki ng ulo. Nagpupulay-pulay ka ba sa salita ng Diyos araw-gabi? Psalms 1. Naka-on. Pakihanap na lang po yung ano. Pakibukas yung Bible. Magano ka na magbabasa? Magturo ka sino magbabasa? Ano, hindi ko alam kung saan nakalagay yung ano eh. Ano sabi? Yung may kasiyahan sila sa kautusan ng Panginoon. 1, 2, 1. Pakiitin na lang po. Bakit po yun yung i-share ko? Kasi yun yung dapat natin gawin. Katulad ng ginagawa. Connected to sa ano, sa mga taga-Gireya. Amen. Praise the Lord. Yung merong ano kasiyahan sa Panginoon. Game, pakibasa. Wala, sa bahay lang Ay, sa Jerry. Ay, may dito ka. First one. Okay. Nagpupulay-pulay pa tayo sa salita ng Diyos araw at gabi. Nag-devotional tayo po ba tayo? Ako hindi ako nakaka-devotion. Okay. Nung nangaral si Pablo dun sa New Testament, yung mga taga-Berea, nag-take note na sila agad, tapos sinignan nila agad yung ano, yung tinuturo ni Pablo. Tapos, pag uwi nila sa mga bahay-bahay, actually naman dito sa bahay nagaan na sila doon yung lahat ng ginagawa natin ano ba tawag? Pinag-aaralan nila yung salita. Huwag mong isusum yan. Pero, di ba ganyan din tayo dati doon? Tinuro sa atin yun na mag-ano tayo sa loob ng bahay natin, aral ng salita. Pero nawala lang siya, medyo nabawasan na kasi may nag-discourage na gawin yun. Kaya dapat natin yung ibalik. Yung pag-ulit. Amen. Ano yung dapat ibalik daw? Maaaring naman tayo magsalisik para maggabi. Kasi, kunwari may personal na alitan, hindi mo na gusto kausapin yung iba kasi may samaan ka ng loob. May kaalitan ka doon. Pero since may training tayo, hindi na tayo makapag-focus kasi tinitignan lang natin yung alitan natin sa kanila. Pero di ba alam yun dun sa ano? Dati may nagdigera-gera. Nakalimutan ko kung saan yun. May dumaang mga mokha doon. Tapos umiko sila sa pagigera. Nakalagpas na yung mga mokha sa kanasin ulit na labanan. Parang, halimbawa, kung mayroon kang saba, palimutan mo muna yun. Gawin mo muna yung utos ng Diyos or yung pakikipag-sharing. Tapos, kapag nakalimutan mo dito, pag sinatawid mo na yung sama ng loob mo, parang yung sama ng loob mo, mawawala kayo. Tapos po, ayun, dapat magpaalala ka din sa bawat isa. Ngari, ano bang ginawa mo sa pang-antimong oras? Di ba tayo nanonood tayo sa TV? Pero sabi dun sa sigurado pa yung mga matured lang ang pwedeng manood ng TV. Pero yung iba kasi, yung parang daya na yung neutral yung pinapanood nila. Ano ba yung mga neutral na palabas? Di ba, balita, tapos mga ano pa. Sasabihin na lang nila, okay lang panood yung balita lang naman yan. O kaya may ibang palabas na mukha siyang bulsa, pero hindi naman natin binibigyan ng rating. Para si Ate Alam yung ano? Para si Mama.
taon yung naka-approach Pag sa tumitingin ka sa baba. Spongebob. Di ba mukha siyang nakakatuwa? Pero ano bang ratings natin sa mga palabas na yun? Ano, Ating lang. cartoons na siya pero puro naman violence yung pinapakita nila, yung mga pusong nagkakabulit tapos nagsasakita ng Ay, tama ka. Hindi pa rin tama. Dapat huwag tayong manood. Kunwari yung Ay, manood, halimbawa si Pastor nanonood siya. Mag-isa lang siya, may dumating na siya mga kamag-anak. Dapat ilipat niya na agad yung sa mga palabas na religious, ganyan. Kasi pwede ikaw malakas pero sila, pwede silang mahina doon sa makikita nila. Isaksak mo na daw yung isaksak mo na daw yung broad kasi Brother Francis. Sa bagaw. Sa kanan na. Isaksak na yan. Tapos para lang sa baby na yun, hindi nga rin kasi baka sa baby ka na sinaksak kasi dumating yung bawang anak. But dapat maging lifestyle natin yan na yun yung ano natin, ubusin natin. Kasi kahit pa nag-script ka, pero nakakapanghina pa rin din yung kung ano na yung ginagawa ko, dapat lahat ginagawa ko siya para yun nakakapang-perfect. Nagbawa ako, nag-script ako, pero nakikita pa rin ako kasi nag-script, present ako, ang pangit ng mga comment. Kaya pinagpupuro ko sila ko dito. Sila lang ako, tayo. Ito naman, ang pagpupuli ng salita ng Diyos, hindi lang siya ginagawa sa bahay. Pwede mong gawin yan kahit nasa gym ka. O kaya, basta kahit anong ginagawa ko, pwede kang magbulay. And then, ayun, kapag nagpupulay ka ng salita ng Diyos, yun ay handog natin sa Kanya. Diba araw-araw, naghahanda ka ng pag-aaralan mo. Pagdating ng Sunday, meron kang i-report. Ito kanina ko lang ito inanda. Ibig sabihin, nung nakaraan na turo ni Pastor Lito, diba yung congregation nakapasok sa loob ng temple kasi yung ginagawa nilang paghandog para na lang. Nung sa atin din kasi, katulad yan, kanina ko lang inanda, parang bara-bara lang report. Dapat araw-araw natin na sa sarili natin, na pagkahandaan. Para ipandong natin sa Diyos, hindi lang din siya bara-bara. Tapos, hindi lang din bata ang pagkahandog, pati magulang. At yung magulang, kailangan niya maglabas ng pagkain sa sambahayan ng Diyos. Yung pagkain para sa kapalitan niya. Tapos, kapag kinukumbiktahan ng Espiritu ng Diyos, sa pagre-relax ko, kapag tumingin ka ng tawad sa Kanya, na, Lord, sorry kasi nagwalang bahala ako, tapos nag-relax ako. Tulungan mo ako na, magkaroon ako ng pakialam sa gagawin na yan. Sa umpisa, mahirap siyang gawin. Mahirap. Pero kung lagi mo siyang ginagawa, magiging lifestyle mo na yun, makakasanayan mo na siyang gawin yung pagsasakripisyo. Siyempre, yung mensahe daw niya na yun, pagkabirin sa sarili. Tapos, sabi ni Paul sa Hebrews 2, kapag hindi ka nag-aaral sa salita ng Diyos, magiging bansod ka, sabi niya, bansod kayo, hindi pa kayo malabo. Dapat, matakot kayo at mag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Ito may tanong pa po pala dito. Pwede pinagpapala tayo materially, pero hindi pa rin tayo kontento. Dapat hanapin natin yung godly contentment. Yun, makukuha daw natin yun sa pagsasalisik ng mensahe. Ng aral, sa salita ng Diyos. At halimbawa din niya, kapag hindi ka nagpupulay ng salita, yun nga, balusot ka, di ba, merong 5 years old na bata, tapos parang baby pa rin siya. Anong magiging tingin nyo dun sa bata, di ba? Yung iba matutuwa kasi mukha pa yung baby face, pero 5 years old niya. Pero yung magulang na nag-aalala, matatakot siya na gano'n yung anak niya kasi 5 years old na, pero mukha pa yung bata. Parang abnormal, hindi siya normal na lumalaki, parang siyang may sakit. Tapos, ayun, kapag nagpupulay na rin, dapat i-share mo yun. Ituturo ko rin sa iba yung nalalaman mo kasi yun yung magpapalago sa'yo. Kasi di ba, kung narin pinapag-aralan ka kasi iniipon mo lang sa sarili mo, hindi mo yun maaalala. Kapag hindi mo siya pinapractice, dapat i-share mo siya. Katulad ko, dami ko na sa kasi hindi ako pumapasok sa utak. Hindi ko siya dinili-devotional. Tsaka yung original na worship din,
ginagawa natin na lahat tayo nagsasalita. Hindi lang nakatingin sa isang direksyon sa pulpito. Lahat. Tapos na. Tapos na ako. May tanong ako. Bakit tinatamad yung tao? Hindi ba? Kasi bakante. Bakante ba nga? Pag pagod ka, huwag ka, matulog ka na lang kaysa naman manood ka ng TV. Pag Candy Crush ka, ID ka, mag-Dota ka. Pagod ako, mag-Dota. Pag pagod ka, matulog ka. Pag hindi ka na pagod, magpahinga ka, di ba? Pagod ka, pahinga ka. Pag hindi ka na pagpahinga, pagtawas ka na pahinga. Ano ka na? Bakante yun eh. Kaya, may tanong? Sino may tanong? Okay. Na-take note nyo dapat yan. Okay. Ito na. Si... Ate si, na-take note siya na. Pag namulit-mulit ka. Si Jim. Ginagaw. Asa siya eh? Wala si Iris? Makas? Nasa? Saan si Iris dito? Kanina yun lang. Nasa taas. Tulog. Umakyat doon. Kasi naman si Arshay kasi nakakapag. Inaantok na. Okay, si Ate Shirley may sisyan na. Goblin pa ko. Talang. Sige, siya muna. 1 minute. Okay. 1 minute? Kasi lalagpas yan siguro. Hindi ka dito. Kala mo ba naman kinakain? Sis, ang pinakamaganda dito mo siya. Dito. Kasi nanay, tinatama din.